Okay mga ka-team, tinda na si Auto Repair Shop. Handa na naman magbigay ng mga DIY tips about dito sa ating Nissan Grand Livina na same na rin nagiging issue sa ating mga Nissan Almera mga ka-team. Ayan, kung mapapansin nyo, ay yung hose nya papunta doon sa loob, sa heater core. Ayan. Ang naging issue nito mga ka-team, mga ano to, overheat. Nagpalit na ng water pump, thermostat, then syempre radiator, nagpalit na rin na radiator, tapos nag top overhaul na rin. Ganun pa rin na nagiging issue nila. Hindi nila alam mga ka-team, nagbabasa dito sa ilalim ng ating driver. Yan, sa ilalim po yan, pansinin nyo, marking ng basa po yan, na sabi ni sir na naubusan daw siya ng coolant. Tapos nawawala daw yung aircon niya sa sobrang init daw. Tapos lumalabas yung overheat sign. Yan ginawa niya, pinapalitan niya ng thermostat. Then pinapalitan rin niya ng water pump. Tapos radiator. Tapos naging maayos naman. Pag uwi niya, nag-overheat pa rin daw. Bumubulwak-bulwak. Nauubusan daw ng coolant. Kaya ang ginawa, pinatap overall na yan sa iba mga ka-team. Ganun pa rin po nangyari. Kaya nakita nila tayo sa Facebook, sa YouTube channel natin, and then nakita yung ating video kung paano natin nasosolve yung ganitong problem. Ngayon, tinuturo namin sa inyo mga ka-team para naman magkaroon kayo ng kaalaman about sa inyong mga Nissan. Ayan po, ang nangyari ho dito mga ka-team, nauubusan siya ng coolant dahil po doon sa ating hose papuntang heater core o just sa loob. Ngayon ang gagawin natin yan mga ka-team, iba-bypass natin yan para hindi na siya mag-overheat. Kailangan lang po yung dalawang hose na yan, kailangan natin tanggalin, tapos lalagyan natin ng hose. Pwede rin naman yan ang gamitin nyo, ibabalik nyo lang kabilaan. Nga lang yung procedure medyo masikip, kaya konting tiyaga-tiyaga lang po, at medyo mahaba yung video, wala na rin cut. Yan, para alam nyo rin kung paano namin ginagawa yung pagbabypass. Kung ayaw nyo naman ho mag-bypass, magpalit ho kayo ng evaporator para ho hindi rin tumagas din sa loob. Yan yung sa heater natin mga ka-team. Huhugutin ho natin yan, pero make sure na paghugot natin is may panahod kayo sa ilalim para hindi mabasa yung flooring nyo. Yan. Ayan, ginawa muna namin dyan mga ka-team. Umugot muna kami, tapos tetestingin namin kung marami pang coolant. Pero tingin ko halos paubos na yung coolant yan, kasi sa reservoir natin is kapirasong kapiraso na lang. Naitakbo pa naman, nawawala lang nga daw yung aircon kasi nag-overheat. Lumalabas yung kulay red na sign na overheat. Medyo pagtyaga-tyagaan nyo nga lang ang panonood mga ka-team, kasi masyado mahaba ito, at para may matutunan rin kayo, kasi minsan yung video namin is cut, tinuturo na lang namin kung paano ginagawa. Ngayon hindi na ako nag-cut ng video mga ka-team, kasi nga ho, para makita nyo rin kung paano namin binabypass yung bypass hose. Yan, papuntang heater core. Ang ginagawa natin dyan mga ka-team, mahanap muna tayo ng beta gray. Siyempre kailangan natin maglagay ng beta gray. Make sure na hindi tatagas yung nilagay nating hose. Baka kasi mamaya ho, ang mangyari ho mga ka-team is dyan naman magkaroon ng problema sa ating paglagay ng hose. Yung papansin ninyo, pinapahida natin yan bago natin isalpak o tanggalin yung isang hose, para ho pit na pit. Tapos make sure na may hose kayo, mas maganda yan na rin ang gamitin nyo po. Kung medyo okay pa naman siya, malambot pa. Kung makunat-kunat, kung matigas na po, bili na lang kayo ng hose na same size ng hose na yan para makapag-bypass ho kayo. Itong ginagawa ho natin na to is para ma-share namin sa inyo na nangyayari rin yung ganitong issue mga ka-team. Yan o, pansinin nyo, ang tagal namin gumawa dyan dahil inaayos pa namin yung hose na ilalagay. Meron kasi kaming hose na pwede namin ipalit dyan. Yan. Konting tis-tis lang mga ka-team ha, at para makita nyo mabuti.
And dalawang hose na yan, papunta yan doon sa loob. Kaya doon tumatagas sa loob yan, sa driver sa ilalim. Oo nga pala mga ka-team, maraming salamat po sa mga nanonood sa aming video. Yan po, maraming salamat sa nagtsatsaga sa aming video mga ka-team, na kahit hindi ganun kaganda ang aming camera is napapanood nyo pa rin po ang aming video. Kaya nagpapasalamat kami sa inyo mga ka-team, dahil pinagtsatsagaan yung panoorin ng aming mga video. Yan, naikabit na ho natin yan. Pansinin nyo, yung isang hose natin yan, masyadong mahaba yan. Sinabihan ko si Romel, masyadong mahaba yan Romel, kailangan putulin yan. Sabi niya, hindi na boss, kailangan yan, aabot naman yan. Sige, pustahan tayo. Pag hindi mo puputulin o puputulin mo yan. Pero pinagbigyan pa rin natin siya dyan mga ka-team, kasi gusto niya wag na daw putulin yung hose, para daw buo na, wala nang putulan. Sabi ko kasi pag masyadong mahaba, tutukod dyan sa may ilalim, masyadong mahaba yung pag-iikutan niya. Yung ginawa niya dyan, nilalagay niya na, tapos mamaya adjust pa ng adjust yan mga ka-team, kasi kailangan niya maiayos yung hose na makakapag-circulate pa rin. Ayan, pinipilit niya yan mga ka-team. Sabi ko, naku, patay tayo dyan, sabay tayo dyan boy. Kailangan iayos natin yung hose na yan para makapag-circulate pa rin naman siya. Kahit naman hindi mag-circulate okay lang, pero mas okay pa rin yung may balik mo na makapag-circulate yung ating coolant. Siya nga pala mga ating, syempre nagbawas po ng coolant dyan sa loob ng ating makina. Magpapalit na rin tayo, sabay flashing tayo dyan. Ayan, niready na po yung isa, uugutin na rin niya yan. Inaayos lang, binebel lang na maayos. Napaisip na naman siya, para yatang gusto yatang putulin talaga to pero nag-try pa rin siya mag-adjust. Inikot niya yung hose. Ayan, inikot-ikot niya yan, ikutin niya yung hose. Sabi niya ganyan lang yan, ganyan diskarte dyan para hindi magputol. Syempre naman tayo, maniniwala tayo sa kanya, pero ang sabi ko naman, kailangan natin putulin yan. Bahala ka, tignan natin kung sino mananalo sa atin, kung puputulin ba o hindi. Kaya ginawa niya, inikot niya yung hose dyan mga ka-team. Binibidyo ko pa dyan kung ano yung iba-bypass nyo. Ayan, tapos nag-start na siya dyan. Gumamit siya ng monkey plier para maluwagan yung hose, kasi stuck pa yung hose na yan, wala pang baklasan yan mga ka-team. Kaya kailangan niya talagang tanggalin yan, masyado mahigpit. Kaya yan, ginawa niya na ng paraan yan. Inikot-ikot lang yung hose, tapos tulak-tulak ng konti para mahugot. Ayun na. Tapos titigil siya dyan, kasi magre-ready siya ng beta gray dyan para maisalo niya dun sa isang hose. Pero syempre, ang gagawin natin dyan, kahit naman matapon yung coolant dyan, wala naman yung problema, kasi magpapalit naman tayo dyan. Yan, pansinin nyo, magpapalit na tayo dyan. Panoorin nyo lang mga ka-team, pagtsagaan nyo lang po para makapag-DIY kayo. Kahit hindi na ho kayo pumunta sa mga auto shop, is mismo kayo is makakapag DIY. Pinahira muna ng silicone gasket dyan. Yan, pero syempre ipipilit po yan ni Romel. Yan, ipipilit niya yan sabi ko sa'yo putulin mo, sabi niya hindi na. Ayan, kaya susubukan niya na uli yan. Tapos adjust na naman uli, kasi sabi niya kulang yung adjust ng ikot ng hose, umiipit. Kaya nag-adjust pa siya dyan. Adjust, sige, kaya may adjust yan. Medyo masikip nga lang po mga ka-team, pero kaya nyo yan, pagtsagaan nyo lang po. Pag may tiyaga, may nilaga. Kaya kailangan lang ng konting tiyaga po dyan pagdating sa mga ganyan, para maging maayos ang ating gawa.
Ayan mga ka-team, baka mamaya sabihan nyo ako ng Mangkanor mga ka-team. Hindi po Mangkanor ang tawag dyan mga ka-team kasi hindi naman ho ako nag-bypass ng thermostat. Ang binaypass lang natin is yung heater core dahil nga ho, nagtatagas na po sa loob yung coolant. Nagkokos ng overheat. Kaya mga ka-team, ang ginawa natin dyan, adjust ulit. Napakahaba ng aking video mga ka-team, pagtsagaan nyo lang po pasensya na ho talaga kayo. First time ko lang gumawa ng ganito kahabang video at dahil tinatamad akong mag-cut kasi gusto ko makikita nyo mabuti kung paano namin ginagawa at kung paano kami mag-bypass. Kasi kung ikakat ko, sasabihin ko lang sa inyo, hindi nyo makikita yung actual, hindi nyo makikita kung paano kahirap rin ang mag-bypass nyan dahil sa sikip ng engine bay natin. Kaya mas gusto kong makita nyo kung paano yung pele-pelepet namin ginagawa dyan. Ayan, sasalpak nya na yan. May tumalis na coolant po dyan. Ayan, sinalpak na. Tapos titignan niya dyan kung ano bang nangyari, kung sapul po ba. Ayan, sabi niya okay na. Okay na daw mga ka-team. Pero pagtingin ko, syempre check up muna ako kung tama ba or bagsak ba ang kanyang ginawa. Ayan. Kasi nilip ko yan mga ka-team. Sabi ko, teka lang, parang sablay yata ipit na yan, dapat kahit papano merong circulation para walang pigil, mapag-circulate pa rin siya dyan. Tapos ang mangyayari dyan sabi ko medyo sablay tayo dyan, puputulin natin yan. Kaya sabi ko hugutin mo na yan para maputol natin yan. Pero pinipilit pa rin niya talaga. Adjust muna ulit. Ayan. Sablay ba o hindi? Sablay. Sabi ko, negative yung gawa mong yan. Ayan yung mga gawang hapon. Gawa hapon. Ayan mga team, sabi ko putulin mo na yan boy. Kasi medyo alanganin ka dyan, diba? Sabi ko sa'yo putulin mo na para hindi ka na mahirapan. Kaya in-adjust nyo na dun sa dulo. Tapos yan, nagpakuha tayo ng pamputol dyan. Okay, sabi ko putulin mo na yan para matapos tayo. Tumahaba yung ating video, umaabot na tayo ng ilang minuto sa sobrang haba. Pero syempre sa actual naman ho talaga ganyan rin naman po ang paggawa. Maabot ka rin ng mga 20 minutes to 25 minutes pagka ginagawa mo yan. Pero yan, sa ikaw dyan mo putulin yan para maging maayos yan. Kaya ang gagawin natin dyan, kumuha ng cutter dyan para maputol na yan. Ayan, doon banda, yan pinutol na yan. Yan. Pagkaputol niyan mga ka-team, sabi ko lagyan mo muna ng beta gray bago mo ikabit para wala tayong maging leak. Mas mainam na yung sigurado kasi ilang beses na to nag-overheat paulit-ulit na lang, kawawa naman yung katatap overhaul ka lang tapos tatap overhaul ka na naman, medyo masakit sa ulo yun. Mga team, tapos kakabit na natin yan. Ayan. Pag naggawa naman ho kasi tayo, hindi naman ho ganun kadali lang rin. Syempre kailangan natin paghirapan rin ng ilang minuto yan. Ayan. Ay ko make sure na hindi tatama yan Okay, chinek ko rin naman, okay naman siya. Basta merong konting UP, ayos lang yan. Basta dumadaloy pa rin yung nagsisirculate pa rin yung tubig, mas okay yun. Chinek ko naman yan, okay naman, may nagsisirculate pa rin naman na tubig dyan. Kaya sabi ko goods na yan boy, pwede mo na ikabit yan. Kaya lang nabaliktad yung clamp nya, napunta sa ilalim. Kaya sabi ko yan, i-ano mo na lang, ikutin mo na lang. Kaya mga team
Iikot-ikot na yan. Yan. Angatin mo na yan para matapos tayo. Yan o. Yan. Sige, angat pa. Konti na lang. Kaya na yan. Mabilis na tayo matapos dyan. Kaya ang gagawin natin dyan mga team yan. Inipit niya na. Sige na, kabit mo na. Para hindi umaba ng 20 minutes yung ating video. Mahirap naman kung aabot naman 20 minutes. Masyadong mahaba. Ang mangyayari niya, aantokin yung mga viewers natin yan pagka ganyan. Okay, sige, kabit mo na yan. Konti na lang at may kabit na ni Romel yan. Yan, pagka tukod niya yan. Mga Kepler, pinakamagandang gamitin po dyan. Kung meron naman kayo special tools, mas okay rin yun, mas maganda. Ayan, naikabit na natin mga ka-team. Maraming salamat pala mga ka-team sa nanonood ng aming video. Medyo mahaba pero pagtyagaan nyo na lang. Maraming salamat rin sa mga magtsatsaga sa aming video. Yan, pumasok ako sa loob. Pinapakita ko ulo yung basa sa ilalim sa driver. Kung mapapansin nyo, dyan tumatagas yung coolant. Ayan o. Ayan mga team. Okay. Okay mga team. Maraming salamat sa mga sumusubaybay at nanonood sa aming Team Dan Jose. Maraming salamat. Paalam. Goodbye. Thank you.